Uy! Ayan, I woke up like this, guys. Walang masyadong effort. Effortless. Ayan, shout out sa sarili ko. Ayan, walang kamatayang Max Factor na paubos na. Malapit na rin ang sahod. Malapit na ang sahod sa katapusan. Ayan. Ano kaya magandang pagkwentuhan natin? Ayun. Sumisipag. Namomotivate ako mag-vlog ngayon. Gawa nga ng napapanood ko. Kapampangang vlogger siya. Saan ba? Taga New Zealand. Si Santi Gutierrez Chipe. Ayan, nakakatuwa siya, guys. Panoorin nyo. Ito siyang LGBTQ. May partner siya. Ay, may asawa na pala. May AFAM siya. Lagayan daw yung AFAM niya. Parang yung sa akin, lagayan din. Lagayan din yung AFAM ko. Yung sa akin naman, ex-boyfriend. Ex-boyfriend ako. Tapos may pag-ibig na ngayon. Kaya pag-ibig pinipigilan ko. Yan, hanggang doon lang tayo. Panoorin nyo siya, guys. Nakakatuwa talaga siya. Nawawala yung yung lungkot. Charot. Dami niyang anesh. Yan, diba? Ngayon kasi, guys, ang araw na to, Biyernes. May pasok ako sa school. Diba? Nga sabi ko, working student ako. Sa edad kong ito, working student. May pasok ako ngayon from 8 to 12. And then later in the afternoon, hindi pala, night shift ako, 5 to 9. Ang work ko naman sa Viet Kitchen. Yun na nga. Kailangan para sa ekonomiya ng hapon. Anong inaaral ko? Yan, nag-aaral ako ng Danish language. Nag-aaral ako ng Danish language every Tuesday, Wednesday, and Friday. Tig 4 hours yun. Yan. Kasi nga, dito, mahirap humanap ng trabaho kung hindi ka marunong magsalita ng lingwahe nila. Grabe. Buti nga ako, madali ako nagkaroon ng work. Kaya nga yung iba nagtataka. December ka palang dumating, may work ka na ng February. Oo, naiinip na nga ako nun Sabi ko, inip na nga ako nun Ano na nga ako na-depress na nga ako kasi wala akong work ng 2 buwan, di ba? Yan, ayusin natin. Yun na nga. Nagkaroon ako ng work ng February. Hindi ko natagalan. Usapan, 80 hours ang ibibigay na trabaho. 80 hours ang total sa isang buwan dapat. Aba, sumahod ako yung hours ko, lang. Hanggang, hindi man umaabot ng 40 hours yung isang buwan ko. Tapos, nakaltasan pa ako ng laki ng tax. Tax ko 55% plus 8% na mandatory. So, lahat 63%. Ako? CEO? Hindi naman ako CEO para kaltasan ng ganong kalaking tax, di ba? Tapos, ang trabaho ko, service crew, may manager. Sabi ng owner, turuan ko daw yung manager. Nakakita. Turuan mo yung manager. Ano yun? Tapos part-time lang ako. Tapos, di ba? Hindi naman sa nagdadamot ako ng knowledge. Parang hindi yata makatarungan. Yan. Isa na natin. Hanggang nag-resign na nga ako. At ayun, may nahanap akong ibang trabaho. Yung Viet Kitchen. It happened na yung isang kaklase ko kasi, he's from Vietnam. Tapos tinanong ko, saan ka nag-work? Yun, sinabi niya, chef daw siya. Ay, baka pwede naman ako dyan, kahit lang. Kahit dishwasher, sabi ko. Sabi ko, may dala akong resume. Binigay ko agad yung resume ko. Resume, hindi pala, CV pala ang tawag dito. Ayan, binigay ko yung CV. Ayun, tapos sabi ng mga kaklase, handa ka talaga, no? Oo, sabi ko, iba na talaga ang Girl Scout. Laging handa. Ayun nga.
Binigay ko. Tapos after a week, sabi niya, mas maganda. Tawagan mo, ito yung number. Sabi niya ganun sa akin, binigay yung number. Next ko, hindi nag-reply. Hinanap ko yung ano nila, website. So, hinanap ko yung website, nakita ko yung email, sinend ko yung ano ko, CV. O di after after a day, di ba? Tinawag na ako for interview na. Nagustuhan naman yung ano ko, yung performance ko nga, di ba? Kasi nga may experience naman talaga ako sa kitchen, gawa nga ng before. I used to have my own catering business, di ba? Dati ako yung ako yung owner, ako yung manager, nag-manage. Ngayon ako yung nagtatrabaho under the management. Tapos syempre, inano ko yung mga ano ko, yung mga nalalaman ko, di ba? Sabi ko, bakit wala kang timer kapag nagdi-deep fry? Kailangan kasi natin yan, sabi ko. Kasi lagi ako natingin sa wall clock kapag nagluluto ako ng sa deep fryer. Sabi ko, kailangan natin ng timer. Kasi 4 to 5 minutes ang pagdi-deep fry, di ba? Tingin ako ng tingin sa clock. Kasi sanay ako nagtatrabaho ng time, temperature, equal texture. Ayan, by number talaga ako. Para consistent ba yung lasa? Tsaka yung lutong, di ba? Ayun, the next following days, bumili ng ng thermometer, di ba? Tuwan-tuwa naman ako. Ayun, at least maganda yung mga nangyayari doon. Nakikinig siya. Lagyan kaya natin ito. Ano sa tingin nyo? Ay, hindi maganda, mukhang artificial. Ayan. Ganyan lang, okay na to. Bukas na lang natin ituloy yung kwento. Mapapahaba na to, guys. So, see you tomorrow. And thank you.